din sa mga taga-ibang bansa and happy preparation day sa inyo. At sa iba ay happy Sabbath dahil magkasabay lamang tayo, no? So, ang ating topic is about three phases of salvation. Because some Adventists were very confused about the relation between law and grace. Remember this, no? Number one, ang ating fundamental beliefs, no? Ang sabi dyan sa ating fundamental beliefs, sa Tagalog, sa walang hanggang pag-ibig at awa ng Diyos, ginawa niya si Kristo na hindi nakakakilala ng kasalanan, na maging kasalanan para sa atin, upang sa Kanya, tayo maging katwiran ng Diyos. Sa pag-akay ng banal na Espiritu na darama natin ang ating pangangailangan, kinikilala ang ating pagiging makasalanan, nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan, at sumasampalataya kay Jesus bilang Panginoon at Kristo, na siyang kahalili at halimbawa. Ang pananampalatayang ito ay tumatanggap ng kaligtasan, ay darating sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan ng salita at kaloob ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo tayo pinawawalang sala, tinatanggap bilang mga anak na lalaki at babae ng Diyos, at inalis mula sa pangangasiwa ng kasalanan. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu tayo ay muling ipanganganak at inaaring ganap. Binabago ng Espiritu ang ating pag-iisip, sinusulat sa ating mga puso ang kautusan ng pag-ibig ng Diyos, at binibigyan tayo ng kapangyarihang mabuhay ng natili sa Kanya. Tayo ay magiging kabahagi ng banal na likas at mayroong katiyakan ng kaligtasan ngayon at sa paghuhukom. Ito yung ating fundamental beliefs number 10, yung experience of salvation. Kung ating susuriin, wala pong binabanggit na tayo maliligtas sa pagsunod sa kautusan. Maliwanag yan. Walang binabanggit na tayo'y maliligtas sa pagsunod sa kautusan. Hindi rin itinutuod sa kautusan at pagkatapos tayo maliligtas. Hindi iyon ang turo ng banal na kasulatan. So bago tayo punta sa pagpapalalim, no? Ano nga pala yung tinatawag nating salvation? Okay, let us define first the word salvation para maintindihan natin kung saan tayo na-save. Save from what? No? So, why do we need to be saved? Okay? And when is the salvation? Yeah? So, definition ng salvation is from the word, mga kapatid, na soteria. Okay? The Greek word soteria, mula sa salitang soter, ng ibig sabihin ay tagapagligtas. Okay? So, sa madaling salita, ang salvation ay nagsimula sa Garden of Eden. Noong si Adan ay magkasala nung mag-disobey siya sa Panginoon. At ang resulta nito, yung fellowship natin sa Diyos, pinutol ng kasalanan. And tayo, we have to suffer the consequence and punishment para sa ating kasalanan. However, siyempre ang Diyos ay pag-ibig. Ba? 1 John chapter 4, no? So, because God is love, meron siyang solusyon sa problema ng tao. And ito ang tinatawag na salvation. Ang salvation, it means a personal. Ikaw mismo tatanggap. Walang ibang tatanggap ikaw. Walang magde-decide para sa'yo, hindi yung pastor mo, hindi yung layman na nagdoktrina sa'yo, no? At lalong-lalo na hindi yung nililigawan mo, at lalong-lalo na hindi yung crush mo sa church. Walang ganon. Hindi magde-decide sa'yo ang ibang tao para ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Whereabouts, halimbawa kung gusto mong maging Adventist, wala ring koneksyon o relasyon ang sino mang tao sa magiging desisyon mo. That's you. Jesus offers an exclusive offer sa'yo dahil meron tayong iba't ibang offer.
Kasi yung offer na ito, may kasama itong talents. May talent sa pagkanta, may gift sa pagsasalita, may gift sa pagtuturo, may gift sa pagbabautismo, no? At marami pang iba. So, merong exclusive at merong mga gifts na nandoon sa kontrata ninyo na ang iba wala at yung iba meron. Bakit ganon? So, hindi fair ang Diyos noon kung ganon. Hindi po. Ibig sabihin noon, ginawa ka ng Diyos na hindi ka kumpleto para hindi ka magyabang. Para hindi ka magmalaki. So, it is not also personal but it is a universal, mga kapatid. And nakasentro siya sa buhay at yung ginawa ng ating Panginoon Kristo para sa atin. So, sa theology, ang major use ng salitang salvation, minsan ito ay dinidenote sa redemption, reconciliation, propitiation, conviction, repentance, regeneration, preservation, at marami pa, no, na mga terminologies. But one thing is for sure, lahat ito kasali sa salvation. It is an umbrella, mga kapatid. The salvation is on the top, and these terms, no, these terms is a part of salvific mission of our Lord Jesus Christ, no? So that's it, no. In simpler terms, sa laiko, ang salvation is pag-abot ng Diyos sa tao to rescue him from the power of sin and the punishment na consequence ng kanyang kasalanan. So bakit nga natin kailangan maligtas? Okay, so kailangan nating maligtas sapagkat unang-una, pag pinag-aralan nyo ang Biblia, mga kapatid, no, meron tayo kasing rebellion na ginawa. Genesis chapter 3. Okay, chapter 3. No? So Genesis chapter 3, this is also about the personal rebellion against God. Bakit naging personal? Kasi yun ay desisyon ng mag-asawa at hindi naman iniutos ng diablo sa kanila na sige, ako na lang ang sundin ninyo. Hindi, binigyan sila ng pagpipilian ng diablo. Ang sabi ng diablo, kainin mo ito. Magiging immortal ka. Yeah, di ba? Magiging immortal ka na tulad sa Diyos. That's why the immortality of the soul, it's a sin. It's a grave offense against God. So, nung sinabi ito nung serpent, binigyan sila ng pamilian. So, sundin mo ito, yung sinabi ng Diyos, hindi totoo yan. Dismiss mo yan. Yung sinasabi ko totoo, gusto mo ba ng immortality? You eat this fruit. Diba? Meron silang pagpipilian. So, it's a matter of choice. Free will. Hindi sila pinigilan ng Diyos kasi hindi iniisip ng iba, bakit hindi nag-intervene ng Diyos? Bakit hinayaan niya na dayain si Adan at Eva? Kasi kung nag-interfere siya agad, wala sana tayong ganito na sitwasyon. Wala sanang mamamatay na tao, wala sanang magkakasakit na tao, wala sanang tao na magdudusa sa impyerno soon. Yeah? Wala sanang controversy or great controversy ngayon. However, it's a matter of choice. Pinili natin yan, face the consequence. Okay? So we need the salvation para tumakas sa penalty at punishment na nakaamba sa tao. Okay? Romans chapter 3 verse 23, we all have sinned and fallen short of the glory of God, and the penalty for sin is death. Romans chapter 6 verse 23. So, ito yung demand ng Diyos. Yung hustisya para sa ginawa ng tao laban sa Kanya. Second, kailangan natin ng kaligtasan dahil tayo ay nahiwalay sa Diyos. Isaiah 59 verse 2,
Our sin has separated us from God. And look at this, mga kapatid. I have discovered this Hebrew term, na ang Hebrew term ng separated dito or transgresses dito ay avon. Yung salitang avon is to bend. To bend. Alam niyo yung bend, di ba yung laste? Alam niyo mga kapatid, ano ang connection nito sa kasalanan? Ganito po kasi yan. Kapag ka nakakita kayo ng laste, no, ang ibig lamang sabihin nito, ilalagay mo ito sa isang halimbawa. Di ba kapag ka tayo naglalaro ng Chinese garter, nakatali yan sa dalawang tao. Okay? Nakatali yan sa dalawang tao. Ngayon, itong bend na ito, pinaglalayo niya yung tao sa Diyos. Makikita nyo, hindi naman pwede maglaro ng Chinese garter, mga kapatid, na magkalapit. Pwede ba? Hindi. Magkahiwalay. Magkalayo. To bend. No? To bend. Kaya yun po ang ibig sabihin noong transgressor dito. Yung pagkakasala, Isaiah 59 verse 2. Our sin has separated us from God. Okay? So, sa madaling salita, okay, yung separation natin sa Diyos, yun na nagtanggal sa atin, mga kapatid, sa karapatan na makasama natin ang ating Panginoon. Ngayon, paano tayo niligtas ng Diyos? So, niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang tanging anak sa krus ng Kalbaryo. Kaya, ulitin natin para malinaw, namatay ang Kristo para tayo ay maligtas. Walang part ang tao. Wala. Because lahat ng sakripisyo ng tao, ang sabi niya, handog at hain ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ay pinaganda mo sa akin. Yan ay nakasold sa Hebrews chapter 9. No? So, ito, hindi tinatanggap ng Diyos yung mga animal or sacrifice, animal sacrifice sa ginagawa ng mga Jews before. Okay? Now, so syempre, no, ang ating Panginoon Kristo, siyang kordero ng Diyos. Sabi nga sa kanta, di ba? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Okay? Mahawa ka sa amin. Sabi nga ng kanta, di ba? Ngayon, ang inalis dito, mga kapatid, is the penalty of sin. Ulitin natin na, it's the penalty of sin ang inalis dito sa krus ng Kalbaryo. Okay? So dito papasok tayo sa justification, itong unang phase ng kaligtasan. Okay? So ang justification is salvation on past. Tapos na. Like Ephesians chapter 2 verse 8, we have been saved. We have been saved by grace through faith. Okay? At itong justification, according kay Wayne Grudem ng Systematic Theology, let us define the justification. A right understanding of justification is crucial to the whole Christian faith. And if we are to safeguard the truth about the gospel for future generations, we must understand the truth of justification. A true justification is dividing the line between the biblical gospel of salvation by faith alone and all false gospels of salvation on good works. So salvation, no, ulitin natin, it is not of works. There is no relation of works. It is by faith alone. It is by grace alone. It is by Christ alone. Okay? So, justification, yung katulad ng ginagamit ni Pablo sa Ephesians chapter 2, ang tawag dito is judicial act. Ang Diyos bilang hukom sa sanktuaryo na ating doktrina,
Pinapatawad niya ang kasalanan natin. No? Past, present, and future. So, there is no gray area in which we can ask, nung namatay ba si Kristo, kulang pa ba ang pambayad? Kasi kailangan pa nating sumunod sa kautusan, kulang pa ba? Oh, hindi po kulang. It is a complete atonement ang ginawa ng ating Panginoon. And remember this, no? He declares every man to be righteous and free from guilt at this phase of salvation. Okay. So, ang gagawin lamang ng tao para matanggap ito is confession and pagtanggap niya sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. But again, ito ang errors kadalasan na iniisip ng isang Kristiyano. Justification is a pardon. It is not only a pardon, but it is a probation. Ano yung probation? Ang probation, ito po yan. It is more just than a pardon kasi it declares you righteous. When you say declares you righteous, no? Hindi ka ina-acquit ng Diyos sa kasalanan mo. Ang ginagawa niya, ibinabalik niya yung state of innocence mo. Okay. Let us have the imagery. Sa court trial, okay, sa court trial, ganito yan. Ang isang tao, maa-acquit siya, pero convicted pa rin siya. Lalabas sa resume niya convicted. That is acquittal. But, however, yung Diyos natin, hindi lang acquittal. Binubura niya ang yung pangalan mula sa aklat ng buhay at ilalagay niya ulit. Yung kasalanan mo, kaya nga sabi ni Moses, diba, burahin nyo na lang yung aking pangalan para mapatawad nyo na yung kasalanan ng Israel. Diba? Binubura niya. It means, wala na talaga. Nire-restore niya na yung inyong innocence. Wala nang background ng kahit ano pang pagkakasala. Diba? It is important, mga kapatid, na the sinner, hindi siya ginagawang righteous but declared. It is not made but declared and justified by the Father sa pamamagitan ng merito ng kanyang anak. Si Kristo ang nagiging merito o righteousness natin based from 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For our sake, He made Him to be sin who knows no sin, so that He might become the righteousness of God. So, sa madaling salita, nakikita ng Diyos na ang isang makasalanan ay matuwid at perpekto sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo. He is now justified by grace through faith sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo at hindi sa pamamagitan ng gawa. Kaya sabi ni Pablo, therefore, since we have been justified by faith, Romans 5:1, Romans chapter 5 verse 1. Romans chapter 3 verse 28, for we hold that no one is justified by faith apart from the works of the law. Maliwanag yun, ha? That is justification. Now, ligtas ka na. Okay. Ligtas ka na. Kanya lang, ang tao, patuloy siya kasi hanggat nandito tayo sa mundong ito, patuloy tayong magkakasala eh. Kasi si Satanas nandito pa. Ayun. Ito na maingay. Sino yung maingay? Pakimute. Pamute lang. Hello. Pamute na. Sige. Continue po. Okay. Thank you. So ngayon,
Siyempre, hindi dyan nagtatapos. Okay? Hindi nagtatapos. So, hindi namatay ang ating Panginoon para lang tayo lumabag ulit. Okay? Nakakatawang isipin na yung iba gusto na sila iligtas na, lumabag pa ulit. So, ligtas na daw sila. Once save, always save. Pero, papakasala pa rin. Paano ka naligtas dun kung papakasala ka pa rin? Ang pagkakasala ay paglabag sa kautusan. Therefore, ikaw ay nagkasala ka na naman. Di ba? Ngayon, dito papasok ang sanctification. It is a continuous process. Hindi siya one shot. Okay? Hindi siya one shot. Kailan ba kayo nakakita na may sakit na, halimbawa, HEPA or cancer? Yung cancer na to, kinikimotherapy, hindi naman pwedeng one shot lang na chemo tapos na, wala nang cancer. Meron pa rin. Diba kahit yung leukemia, tuloy-tuloy pa rin ang treatment eh. O halimbawa may high blood. Yung high blood ba hindi pwede bang walang maintenance? Ay, hindi pwede. Diba? It is a continuous process. Okay, so the basic meaning ng sanctification, itong second phase is separation, pag-iwalay, number 1. Number 2, to set apart. Okay? Ang ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin ay humiwalay sa kasalanan. To separate, no? And to set apart from the sin. Okay, let us read Romans chapter 8 verse 29. For those who he foreknow, he also predestined to be conformed to the image of his Son in order that he might be the firstborn among many brothers. So we are made more holy through conforming to the image of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. So tayo ay ginagawa ng Diyos na naman, no? Hindi tayo ang gumagawa ng sanctification. Kaya walang magmamalaki na lagi akong maaga na nakakapunta sa church. Wala akong absent sa Sabat. Vegetarian ako, sumusunod ako sa utos ng Diyos, no? Yung lagi daw nag-iikapo at nagpapatayo daw na napakaraming mga churches, no? At napakaraming mga crusade, napakaraming mga achievements, no? Pati posisyon sa church. Huwag niyo ipagmalaki yan. Huwag niyo ipagmalaki sapagkat all of this, all praises and glory belongs to God who is working in us. Galatians chapter 2 verse 20. Ang pananampalatayang ito hindi atin, kundi pananampalataya ni Kristo, hindi sa atin, mga kapatid. Okay? So sanctification. Okay. Ang sanctification ay tinatawag ding spiritual growth, no? 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. But we ought always to give thanks to God for you. Give thanks to God, hindi to ourselves. To God. Beloved by the Lord, because God chose you as a first fruits to be saved through sanctification by the Holy Spirit and believe in the truth. So walang sinabi dyan na sanctification through the works. Meron ba? Wala. Sanctification by the Holy Spirit who is living in us because we are the temple of the Holy Spirit. Yan. Now, no? Ang sabi pa, this is a spiritual maturity. Okay? Na nung tayo makakilala sa Diyos, para tayong sanggol na umiinom pa ng gatas. Ang sabi ni Pablo, sooner or later tayo ay titikim ng tinapay na matigas. But, may but eh. I-reiterate din natin na yung good works hindi makapagliligtas sa atin. Maliwanag yan ha.
Nung sinabi ni Paul na work out our salvation, work out your own salvation. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay to bring completion or to accomplish, tapusin. Okay? So we need to work out our salvation dahil ito ay sa pamamagitan ng ating mga nakaraang kasalanan, tayo ay inalis doon at tayo na-justify. Now, yung present time nananatili sa atin. So kailangan nating tapusin kasi yung ating mundo ay puno ng sin and temptation. Every day the enemy is accusing us of turning our back against God. No? Kaya diyan sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14, binabanggit sa atin ni Paul na hindi siya perpekto. Pero siya, ang sabi diyan ay nagsusumikap na maabot ang lahat ng purposes ng pagkaligtas sa kanya ng ating Panginoon. Ano yung purpose? Ano yung goal na ito? Is to become like Christ every day at magtiyaga sa pananampalatayang ito or lalong manalig hanggang maka-face to face natin ang Panginoon. So let us retain this sanctification until we have the perfect life of obedience sa Diyos. Kasi hindi natin kaya ma-perfect. Though kaya naman through the help of Christ, but it is not you who is working, but it is Christ Himself. Okay? So the last phase is glorification. Ang glorification, mga kapatid, no, it's either by death or by rapture. Yeah. First Thessalonians chapter 4 verse 15 to 17. For this we declare to you by word from the Lord, and who are alive, who are left until the coming of the Lord will not proceed from those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel. Alam niyo na yung mga sumunod na nangyari, no? With the voice of archangel, yung ating Panginoon ay bababa. No? Okay? And with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we are who alive and who are left will be caught up. Ito yung rapture. No, yung rapture, hindi ito secret ha. Hindi ito secret. Caught up together with them. Kasi may mga rapture na secret, wala daw nakakita at wala nakarinig, yung bigla-bigla nawawala. But remember this verse, no? With the voice of archangel and the sound of trumpet of God. Maliwanag na hindi secret. Okay? Maingay eh. With the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we will always be with the Lord. Okay, so it is also debunking the myths of secret rapture. Okay, so now, ang believer, hindi siya makaka-achieve ng sinless perfection. Ang sinless perfection na tinuturo ni John Wesley, okay, ikaw ay hindi nagkakasala. Walang ganong tao na hindi nagkakasala. Unless he is glorified in heaven, his nature is removed and given a perfect glorified body gaya sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Our citizenship is in heaven, from which we wait for our Savior to transform our lowly body to be conformed to His glorious body. So ang ating Panginoon Kristo namatay para tayo iligtas sa kamatayan, sa consequence ng sin, at mag-grant sa atin ng eternal life. So babalik siya to complete our salvation
at i-transform ang ating katawan into glorified bodies na kasama niya, no? So, ito yung 3 phases, mga kapatid. Remember this, no? The 3 phases are this, no? We have been saved, Ephesians chapter 2 verse 8. We are being saved, 1 Corinthians chapter 1 verse 18. For the word of the cross is fully to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. And we will be saved, future tense, 1 Peter chapter 1 verse 5. Who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to rebuild in the last time. And itong justification, yung past, salvation by past, is a probation. It's a probation where the sinner is being declared righteous and is back to the state of innocence. Your sin is being erased and the sinner is declared, not made declared righteous. Wala na siyang kasalanan, hindi na convicted. It's a probation dahil si Satanas nandito pa. So patuloy ka pa rin magkakasala, hindi nito tinatanggal ang posibilidad na kayo magkasala. At dahil nga doon sa posibilidad na yon, there is a sanctification, there is a process of sanctification wherein God will let you follow to His commandments para ikaw ay mag-guide niya patungo sa pathway to sanctified life. Okay, so it is the commandments of God na ginagamit para tayo ay mag-guide sa tamang pamumuhay bilang Kristiyano. And glorification, once na sinundo na tayo ng ating Panginoon, nasa langit na tayo, binago na ang ating nature at tinatanggal na yung ating pagiging makasalanan radically. Wala na lahat. No? So it is a perfect plan of salvation. Pero may tanong. Bago tayo magtapos. Pero may tanong, no? So, bakit pa may sanctuaryo sa langit ngayon? Kasi ito, nakita kong kakaiba. Without this investigative judgment and the doctrine of the ministration of our Lord Jesus Christ in the heavenly sanctuary, hindi buo ang salvation ng tao. Kaya mapalad tayo Adventist, meron tayong doctrine na ganito. No, because our Lord Jesus Christ, being the Savior of all, becomes our judge in the high courts. Binigay ng Ama na siya yung maging abogado mo. No, sabi ng abogado, makipag-cooperate ka sa akin. At itong abogado mo, siya na rin yung judge. Hindi ka lang niya pinagtanggol. But He also acquits you. He also declared you righteous. So wala ka ng kaso. Panalo ka. Unless if you cooperate with Jesus Christ. Diba? So, ang sabi diyan, 1 John chapter 1 verse 9, no, willing ang Diyos na patawarin tayo sa ating kasalanan kung ating ikukumpisal yon. So I challenge everyone to maintain, mga kapatid, is sanctified walk with Christ. So katulad ng ginawa ni Apostle Pablo. So let us deal, mga kapatid, sa present time and work daily para sa purpose at glory ng Diyos. So let us grow in holiness completely by submitting to the Lordship ng ating Panginoon sa bawat area ng ating buhay at patuloy tayong iwanan natin yung mga nakaraan katulad ng kasalanan. Kalimutan na natin yung mga kasalanan natin noong una. Magbago na tayo, ganyan. Sa tulong ng ating Panginoon. So let us live as Jesus wants us to live. So let us allow, so let go, okay? Let go and let God.
Okay? Hello? Pakimute po yung mga papasok. Okay, thank you. So, let go and let God, mga kapatid. Okay? So, bitawan mo yung bagay na unnecessary at nagpapahina sa pananampalataya mo. Let us center our faith sa ating Panginoon. So, let have His way in us and let us be always open and be sensitive to the prompting of the Holy Spirit. So, mula dito mga kapatid, I am praying with you and asking God na sa araw-araw tayo pagpalain ng Panginoon ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kaawaan at ng kanyang pagtulong sa atin sa araw-araw upang matalo natin yung ating pinakakaaway, si Satanas at ang kasalanan. Para sama-sama tayo, pagdating ni Kristo, hindi natin alam kung kailan, baka bukas or mamaya, hindi natin alam, baka sa Sanlinggo, dumating na ang Kristo at ang ating Panginoon, kailangan handa tayo. Because we are Adventist. Naghihintay sa Panginoon, let us prepare ourselves not like the foolish virgins, but the wise virgins, mga kapatid. When you say virgin, malinis sa kasalanan, sanctified, and holier than thou, mga kapatid. Okay? So, sa ganito mga kapatid, kasama niyo ako sa panalangin at paglalakad sa pananampalatayang ito sa ating Panginoon. Okay? So, dito ko tatapusin yung aking talk at syempre alam ko namang may mga theological questions. We are welcoming them because this issue has been sometimes a scandal between sa ating mga Adventists because some become legalistic and some are true Christians. And we are not judging them, but we are helping and praying for them that they may be enlightened to our doctrine. Okay? So thank you so much and back to you, Presider.